Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM. May isang dalagang kung tawagin ay Miss Bote. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa labas ng kabihasnan. Napapaligiran siya ng isang hardin na puno ng mga iba't ibang halaman. Para yung mga halaman na yon, unti-unti nang nagsisituyuan. Dahil punong-puno na ang paligid niya ng iba't ibang uri ng bote. Oo, Chin, mga bote. Iba't ibang klaseng bote. Maliit hanggang sa malaki. Mga sosyal na bote hanggang sa pinakapangit na bote. Luma at bago. Kaya naman tinawag siyang Miss Bote. Nangongolekta siya ng mga ito na para bang hindi niya matigilan ang sarili niya na mangolekta. Makakita lang siya ng bote, kahit anong itsura yon, pupulutin niya, hihingiin niya. Hanggang sa ang pangungulekta na to ay naging obsesyon na. Naging obsessed si Miss Boteng mangolekta ng bote. Mga bote ng soda, mga bote ng pabango, mga bote ng alak. Kung ano man ang iyong ibig sabihin, meron siya nun. Habang naglalakad nga nun siya sa kanila, sa bayan, yung mga kapitbahay niya nagbubulungan. Naririnig niya mga usap-usapan. Narito na naman si Miss Bote, sabi nila. Tumatawa, umiiling. Marami pang naririnig na nababaliw na yata. Obsessed si Miss Bote sa mga bote. Kaya pala natutuyo na ang kanyang mga halaman. Napupuno na ng bote ang paligid niya. Wala kasing kasama sa bahay. Kasama niya lang ang mga bote niya. Ang ilan ay tatawag pa sa kanya na, "Oh, Miss Bote, bakit mo kailangan ng ganong kadaming bote? Nag-iipong ka ba?" Kinakausap mo. Pero hindi pinapansin ni Miss Bote ang kanilang mga salita. Ngumingiti lang siya. Tapos nagpapatuloy sa kanyang paglalakad. Naghahanap ng kanyang susunod na koleksyon. Alam mo yung mga nung unang panahon, mga 1-2 taon na pangongolekta, binibenta niya pa. Pero tinitira niya yung mga gustong-gusto niya. Pag dumadami yung mga klase ng bote ng alak, yung iba ay bibenta niya, pero magtitira pa rin siya ng ganong klaseng design. Hanggang sa matapos ang ilang taon, hindi na siya nagbebenta ng bote. Naging sobrang obsessed na hindi niya na pinibenta kahit isa. Basta koleksyon lang. Ang kanyang munting bahay ay isang testamento sa kanyang pagmamahal sa mga bote. Bawat istante, bawat mesa, bawat sulok, puno ng kanyang mga koleksyon ng bote. Walang sulok ng kanyang bahay na walang bote, Chin. Nakapatong kahit saan. Nakakalat kahit saan. Sa loob, sa labas, puro bote. Ang ilan sa mga bote niya ay maalikabok na at luma. Samantalang ang iba, kumikinang pa sa ilaw ng araw o sa sinag ng araw. Si Miss Bote ay gumugol ng oras sa pagpapalish, sa paghanga sa mga ito. Para bang para sa kanya nawawala ang isang mundo ng salamin at mga alaala. Para sa kanya, yung mga bote na yun ang nagre-reflect sa mga masasayang memories nila ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak noon. Oo, Chin,
May naging asawa, may naging pamilya si Miss Bote. Pero hindi naman kasal sila doon. Nagkaroon siya ng 2 anak pero sumama sa tatay nito at nawala ng komunikasyon. Isang araw nga noon, isang grupo ng mga kabataan pauwi mula sa school. Nagpa siyang makipaglaro ng isang kalokohan kay Miss Bote. Malapit lang sa kanila ang bahay. Pumasok ba naman dun sa tinatawag na kural ng bahay ni Miss Bote. Kumatok sa pintuan. Tumatawa, nag-aasaran, tungkol sa kanyang mga basura. Sumagot si Miss Bote sa pinto. Nakangiti lang. Kumikislap pa ang kanyang mga mata na may kabaitan. Kumusta mga bata? Gusto niyo bang makita yung mga bote? Ang dami kong koleksyon. Imbis na mang-asar, nagulat yung mga bata dahil hindi niya expect na mabait pala si Miss Bote. Inaasahan kasi nilang magagalit ito, magbabatuhin sila ng bote, magsisigawan sila. Ngunit sa halip, inimbitahan pa sila ni Miss Bote sa loob. Alam mo yung nagulat silang lahat dahil ang daming magagandang bote na nakadisplay. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga paboritong bote. Nakipagkwentuhan tungkol sa bawat isang bote. Dahil bawat isang bote ay may story. Naintriga pa yung mga bata, lalo na yung mga babae. At sa isang sandali, nakalimutan nga nila yung kanilang pang-aasar. Naging kaibigan nila si Miss Bote. Halos araw-araw na pumupunta sila doon. Doon nakikipaglaro. Sometimes binibigyan ng merienda. Nakikipagkwentuhan. Hindi maubos-ubos ang kwento ni Miss Bote sa bawat boteng nakukolekta niya. Habang papalis sa mga bata nga, yung isang bata doon bumaling pa kay Miss Bote. Sinabing, alam mo Miss Bote, yung mga bote mo medyo cool. Ang cool mo din. Ngumiti si Miss Bote. Kumikislap yung mga mata niya pa na ang saya-saya. Sabi niya pa, masaya ako na naisip niyong ganon. Sabi niya. Sabi pa niya, bawat isa ay may kwentong sasabihin. Kaya hanggang sa muli. At mula sa araw na yon, Chin, mga bata na yon, paminsan-minsan, bumibisita pa rin kay Miss Bote. Nakikinig sa kanyang mga kwento. Natututo tungkol sa kanyang mga bote. Nagsimula silang makita ang kagandahan sa kanyang koleksyon. Nawala yung pang-aasar. At ang bahay ni Miss Bote naging isang lugar ng para bang kakaibang mundo. Parang isang wonder of the world. Isang testament sa kapangyarihan ng hilig at pagtanggap ng obsesyon. Sa paglipas pa ng mga taon, ang koleksyon ni Miss Bote lumago, dumami. Gabundok na mga bote ang sa kanyang bakuran. Marami na rin pumupunta doon na iba't ibang mga businessman. Gustong bilhin ang mga bote niya. Pero ayaw niya. Gayon din ang kanyang reputasyon bilang isang mabait at kakaibang babae ay lumago na din. Yung mga taong bumibisita sa kanya mula sa lahat ng dako, namamangha sa kanyang mga bote. Para bang naging tourist spot ang bahay niya. Nakikinig rin ang mga turista sa mga kwento sa likod ng mga ito. Ngumingiti lang si Miss Bote. Hanggang sa nakilala niya ang isang batang babae. Walang bahay, walang mga magulang. Palaboy-laboy. At bigla na lang tumutulong sa kanya na mangolekta ng bote. Sumusunod kahit siya saan siya magpunta. Hanggang sa si Miss Bote at ang babaeng ito. Nagkamabutihan hanggang dun na pinatira ni Miss Bote ang batang babae. Magkasama sila sa lahat ng kalakaran.
pangungulekta ng kung ano-anong bote. Kapag nauubusan sila ng pera, nagbebenta sila ng mga luma na. Yung maraming klase, doon sila nagkakapera. Pantawid gutom. Nakikita kong si Miss Bote ay lalong sumasaya kapag kasama niya ang batang babae. Para bang naibaling niya ang pagiging nanay niya sa batang babae na to. Itinuring niyang isang anak ito. Hanggang pinaaral niya sa public school lang. Hanggang sa nagdalaga. Ang batang babaeng ito ay naging mahilig na ring mangolekta ng bote. Anumang dadaanan niya, makakita lang ng bote, napapangiti siya. Kinukuha niya dahil alam niyang magiging masaya si Miss Bote kapag may bitbit siyang bote pag-uwi ng bahay. Hanggang tumanda na si Miss Bote, Chin. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon, kahit sa tanda niya, nangungulekta pa rin siya? Gusto niya kasi ang mga boteng naiipon niya, isang araw daw, ibebenta ng anak-anakan niya, ng inampun niyang batang babae. At yun ang gagastusin daw pagdating ng kolehiyo niya. Willing na siya na ibenta ang lahat, makapagtapos lang ng pag-aaral ang batang babaeng kasakasama niya na nagbigay ng saya sa kanya. Nang lumaon, Chin, ilang taon pang lumipas, nagkasakit si Miss Bote. Mga ilang buwan lang, namatay siya. Ang tanging naiwan na lamang ay isang batang babae na magtatapos na rin sa high school. Nasa senior high na. At ang kwento ni Miss Bote ay mananatiling sariwa sa kanyang mga kapitbahay, sa alaala ng mga batang bumibisita sa kanya, at sa mga taong nakakakilala sa kanya sa paligid niya. Naging witness ang mga bote sa buhay ni Miss Bote. At naging witness ang isang batang babae. Isang batang babaeng nagdadalaga. At ngayon ay nangungulekta na rin ang mga bote. Nakahanap ng paraan upang ibahagi ang kanyang kasiyahan sa iba. Mula din sa inspirasyon at mga kwento ni Miss Bote na lumisan na. At kung bakit alam ko ang lahat ng to, wag niyo sana akong husgahan. Dahil tao din ako. Ako ang batang babaeng yon, ang binuhay ni Miss Bote. At ngayon ay tinatawag na ring Miss Bote. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa
Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.